Salamat po sa ating Panginoong Diyos at tayo'y nagkaroon muli ng panahon sa pag-aaral po muli ng kanyang mga salita dito po sa Ang Balita ng Mga Katotohanan. Ang ating pong pag-aaralan ay ang paghuhugasan ng paa. Bakit kaya napakahalaga nito, mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anakan po namin? Itong mga bagay na ito na ipinahayag na ating na sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang mga pangangaral at sa pangaral ng kanyang mga alagad. Ano kayang magandang kahulugan nito sa atin at sa kanilang panahon, kapatid na Vicky? Ang paghuhugasan ng paa. Ito'y atin pong aalamin sa pangangaral po na ating kapatid na si Juan sa John chapter 13 verse 13 to 15. Atin pong pag-aaralan ang pabalita ni Juan. Sabi po dito, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa sa inyo. Ayan, ang sabi po dito ay binigyan ko kayo ng halimbawa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa sa sinabi ng ating Panginoong Jesus upang gawin din ninyo ito ayon sa ginawa ko sa inyo. Binigyan halimbawa ng ating Panginoong Jesus ang paghuhugasan po ng paa, na napakahalagang bagay na gawain ng mga Kristiyano ng panahon nila, at ganoon din lalo't higit sa panahon po natin. Ang magandang kahulugan nito sa atin. Sa pagpapatuloy po sa 3:11, atin mang basahin ang sa 3:11. Ano po ang sinasabi dito? John 13:3-11. Ang napakahalagang bagay na patuloy sa pag-aaral patungkol po dito sa paghuhugasan ng paa. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy nagsalin ng tubig sa kamay at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ng aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. At sa kanya ni Simon Pedro, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lahat, lubos, at kayo'y malinis na ngayon, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Ayan, napakaliwanag naman po na ang pangaral na ating kapatid na si Juan sa pamamagitan ng po ng panalita na ating Panginoong Jesus. At sinabi pa nga ni Pedro, hugasan ba yung aking mga paa? Sabi ng ating kapatid na si Pedro. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang ginagawa ko hindi mo nauunawa, pero pagkatapos naman ito ay yung malalaman. Sabi niya, hindi mo hugasan ang paa kailanman, Panginoon. Sinagot ng Panginoon Jesus si Pedro, sabi niya, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon
ng bahagi sa akin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, mga kamag-anakan po namin, kaibigan, na itong paghugasan ng paa ay napakahalaga pong senaryo sa panahon po nila ito. Ganon din po sa panahon natin kung atin pong tatanggapin at pag-aaralan ng lubusan ng mga ating pong pag-aaralan ito. Sabi niya, nang maunawaan ni Pedro, sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paalaman, kundi pati ang aking kamay at ang aking ulo. Ayan, sinabi ni Pedro. Sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang lubos kayo. Kayo'y malinis na, ngunit hindi ang lahat. May natitira pa pala. Mayroon pang natitira na nakikita ang ating Panginoong Hesus. Maging sa kalagayan ng panahon nila at sa kalagayan natin panahon ngayon, kaya kinakailangan po pala itong paghugasan ng paa, ay may nakita ang ating Panginoong Hesus na hindi pa nalilinis ng lubos sa atin. At dito ating malalaman, mga kapatid, kaibigan po namin, ang napakahalagang kahulugan ito sa panahon nila at sa panahon po natin, itong paghugasan ng paa. Kaya napakahalaga na ating pong mapag-aaralan kung ano bang napakahalagang kahulugan itong paghugasan ng paa sa panahon nila at sa panahon po natin. Sa pagpapatuloy, sa 16:17 ng 13, pansinin po natin ang patuloy na pangaral na ating Panginoon Jesus sa pangaral din naman 13, 16, 17, John 13, 16, 17. Ganito po ang pahayag. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Kung nalalaman nyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Hindi nila alam kung bakit kaya, kapatid na Ligi, bakit kaya pinaghuhugas? Bakit kaya kailangan maghugasan tayo ng paa? Na napakahalagang bagay na itinuturo na ating Panginoong Hesus, na kung gawin nyo ito, ay mapapalad kayo. Mapalad pala ang paghugasan ng paa. Kaya napakaganda itong ating pag-aaral, mga kapatid. Ating pong patuloy na pag-aralan ang kanilang balita dito sa ating pag-aaral. Patungkol po dito sa paghugasan ng paa. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24. 1 Corinthians chapter 11 verse 23-24. Ayan po sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ayan, napakalagang bagay pala ito, mga kapatid, na pagpuputol-putol ng tinapay, pagkain ng tinapay, at ito na yun sa pag-inom ng tubig. Ay ito'y sa pagpaalala sa akin sa tuwing gawin ito. Bukod sa hugasan ng paa at pagpuputol-putol ng tinapay, ay gagawin ito pagpaalala sa akin. Magkasama po ito. Yung pagpuputol-putol ng tinapay bago maghugasan ng paa, ay kasama po pala ito. May mga kahulugan po itong napakaganda sa atin pong pag-aaral na ito. Mga kapatid, mga kaibigan po namin. Sa patuloy, sabi po dito sa Matthew chapter 26. Atin pong puntahan ang pangaral ni Matthew chapter 26 verse 27 to 28. Ganito po ang pahayag, ang pabalita ni Matthew. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinong kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan
na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 29. Sige po. Datapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibagong na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng ubas na nagre-representa po. Ang dugo ay nagre-representa sa pag-inom ng ubas. Ayan. Dahil sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kaya napakahalaga mga kapatid yung paghugasan ng paa at pag-inom ng dugo na ating Panginoon Hesus sa ikapagpapatawad ng kasalanan, sa pag-inom ng katas ng ubas. Sabi pa na ating Panginoon Hesus, ito'y mula ngayon ay hindi na ako inom ng katas ng ubas na ito. Ito po yung alak sa panahon nila. Sabi na ating Panginoon Hesus, hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago, nakasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Ito po'y maulit doon sa panibagong pagsasama-sama sa kaharian ng Ama sa langit. Ayan. Kaya napakahalagang bagay na gawain po ito. Panahon noon nila, ginawa nila yun, hanggang sa panahon po ng pagkaharian ng langit ay gagawin din po ito. At ang sabi na ating Panginoong Hesus dito, ito'y gagawin nyo bilang pagpapaalala sa akin. Pag-alaala. Pag-alaala sa akin. Sa tuwing gawin nyo ito, itong paghugasan ng paa, at pagpuputol-putol ng tinapay, at pag-inom ng katas ng ubas, ay bilang pagpapaalala, bilang alaala sa aking kamatayan. Bilang paghahanda, paghihintay, habang tayo namumuhay dito sa lupa, ay ito po'y gagawin. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sa tuwing kanin ninyo at inumin, at sa tuwing maghuhugasan kayo ng paa, ay ito'y pagpapaalala sa akin, sa aking kamatayan. Bilang paghahanda sa malapit na pagbalik ng ating Panginoon. Yan po yung idinidiin na ating Panginoon dito. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Ito naman po ang pahayag ng ating kapatid. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. 1 Corinthians chapter 11. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ayan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito. Sapagkat sa tuwing, ano po sabi? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito Amen. at inumin. Sapagkat sa tuwing kaanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ayan. Kaya napakahalagang bagay po ito mga kapatid, na bilang pagpapaalala ay ipinahayag natin yung kamatayan ng ating Panginoon Hesus hanggang sa dumating siya. Napakahalaga po nito. At itong bagay na paghuhugas ng paa, isa po ito sa napakahalagang bagay na gawain ng mga Kristiyano noong panahon nila at sa kapanahon ng kasalukuyan po natin. Bakit po? Ito po yung sumisimbolo sa pagpapakumbaba ng bawat isa sa atin. Kung tayo ay merong hindi pagkakasundo magkakapatid, ito po yung pagpapakumbaba. Simbolo ito na papakumbaba natin sa isa't isa na naghuhugasan tayo ng paa bilang pagpakumbaba sa isa't isa. Wala ditong kung anong profesyon mo, anong katayuan mo, pare-parehas ang tingin ng ating Panginoong Diyos at tayo magkakaroon ng pagpapakumbaba sa isa't isa, tunay na pag-ibigan sa isa't isa. Ito po yung palatandaan na tayo'y nagkakaisa at nagmamahalang magkakapatid sa tuwing ating gaganapin ang napakahalagang bagay na ito, ang paghuhugasan ng paa at ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Ito po yung napakahalagang bagay na ating pong napag-aralan mga kapatid, kaibigan po namin, mga kamag-anakan,
na ito po pala ay ating gagawin pa hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, kapatid na ito. At sana po ang ating pong napag-aralan ngayon ay naunawaan natin na ito po ay talagang nais ng Panginoon na atin po itong gagawin bilang pag-alala sa Kanyang, dahil siya ay namatay sa krus dahil po sa ating kaligtasan. Ayan, yun po yung nais ng ating Panginoon, na tayo po ay lagi natin, sabi nga po ay huwag nating alalahanin ang Kanyang kaarawan. Ang alalahanin po natin ay ang Kanyang kamatayan, kung paano po siya nagpakasakit ng dahil po sa ating kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Hindi ay magandang hapon po sa inyo. Salamat po muli una sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng pagkakataon na makapag-aral muli tayo, at kami po yung muling humihiling sa inyo, una sa aming mga kapatiran sa buong sanlibutan at sa Luzon, Visayas, Mindanao, na pakisubscribe na lang po natin ang Jose Peregrina, ang balita ng mga katotohanan, upang maipalaganap na po ang mga katotohanan sa bawat lugar. At patuloy tayong pagpapalain ng Diyos sa ating pong mga bahagi sa pagpapalaganap ng kabalita ng ating Panginoon. Salamat po ng marami, pagpalain po ng Diyos patuloy ang ating pong mga kalusugan, ang ating pong mga tahanan.